beloved Boss Mike Cervera. Eto na nga, oo. Habang ang iba ay pinag-uusapan mga kababayan, itong ginagawang pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Ping Lacson at ni Tito Sen. Mga kababayan ko, punta nyo na lang. Di ba? Pero dito mga kababayan ko, yari na mga kababayan, 3 senador, kakasuhan. Grabe ka. Oo, ano pa Boss Mike? DILG Secretary Remulla, nagbanta na aarestuhin ang nais magpabagsak ng gobyerno. Hala ka. Totoo ba yan? Ano ba nangyayari? Eto na. Sino yan 3 senador? Nakakasuhan. Pakinggan nyo. Ng ICI sa Ombudsman ang 3 pang dati at kasalukuyang senador kaugnay sa flood control scam. Dawit din ang ilang dating opisyal ng DPWH. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nako. Una ng Ayan mga kababayan, meron na ba kayong naiisip kung sino-sino itong 3 senador na ito? Incumbent daw at yung dating senador. Kung inyong babagtasin yung mga nakaraan na nababanggit na pangalan, maalala natin mga kababayan, sino? Si Rebella, banggit ang pangalan niya. Sino pa? Si Villar, si Mark Villar, alangan naman. Sino pa? Etong si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. Isama nyo na sino? Ayan, si Nancy Binay. Grabe mga kababayan ko. Sama nyo na sino? Grace po, damay na. Mga hinampil mga kababayan, akala nyo kay babait Akala nyo mga walang gagawing masama no. Ngayon naniniwala na kayo siguro sa sinasabi ko. Lahat ng mga politikong yan, mga magnanakaw malibang kay Pangulong Bongbong. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nabubukod tangi na hindi po ma-involved sa mga ganyan. Ayaw nun sa pera. Kaya galit yun sa mga magnanakaw. Kita nyo sukdulan na itong si Sara Boday, nagnakaw na't lahat-lahat. Siya pa may gana na mambintang. Walang matinong politiko, tandaan nyo sa panahon ngayon. Karamihan dyan magtatakipan. Kaya kung inyong mapapansin nung panahon ni Digong, lahat naman sila. May napanagot ba? Walang napanagot ni isa mga kababayan na magnanakaw. Bakit? Pare-pareha sila mula kay Digong hanggang sa pinakailalim, pinakaibaba, magnanakaw. Tama mga kababayan ko? Kaya mga kababayan yan na nga ba sinasabi? Kung paniniwalaan nyo po yung mga paandar nila Duterte, itong si Sara, ang kapal ng mukha, mga kababayan. Huling-huli mo na sa akto. Huling-huli mo na sa akto na nagnanakaw, mga kababayan, ay bay kaya pang ibintang siya iba. Abay gusto pang iba to kay Pangulong Bongbong, di ba? Yan, Pero sino-sino to? Pasok! Kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ngayon, meron na namang mga senador na pakakasuhan. Kaugnay pa rin ng mga maanumalyang flood control projects. Grabe! We will be filing at least cases against 3 sitting or former senators. At least 3 next week. Grabe yan. Next week na yan mga kababayan! Kaya kung i-connecta nyo sa sinabi ni Manong Bongbong natin, mukha nga mga kababayan na magpapasko itong lahat sa kulungan. Kaya wag na kayong magtaka mga kababayan kung bakit marami ngayon ang nagbabaliktaran. Hindi nila ma-impluwensyahan si Manong Bongbong sa kanilang kagustuhan. Totoo yan. Kagustuhan na ipagpatuloy yung kanilang nakagisnan. Nakagisnan? Na Boss Mike? Na pagnanakaw.
Gusto nila ituloy-tuloy, mga kababayan ko eh. Tumatakbo yung mga kandidato na yan, maupo sa posisyon para magnakaw lang eh. Hindi nila alam, mga kababayan, na walang forever talaga eh. Hindi lang ho sa relasyon ninyo. Oo, pati dito sa pagnanakaw ng mga politikong sangkot dito. Di ba, no? Oh, yan. Sinasabi ko, everybody happy! Panahon ni Digong. Oh, syempre. Panahon ni Digong yun, mga kababayan. Lahat hinayaang magnakaw eh. Pati yung ibang mga, pati yung ibang mga nagpapakilalang sila daw ay makadiyos. Pati yung mga, yung mga relihiyon dyan. Nako! Sandamakmak din ang mga ninanakaw niyan. Kaya mga kababayan ko, itong ginagawa ni Pangulo, napaka-genius mga kababayan. Napakagaling, oo. Na talagang ito, pag ito, minalas-malas talaga itong mga mandarambong, mga kawatan, sabi nga ni Manong Bongbong, ay delikado na. Malamang mga kababayan, mauupo na tayo dyan, At pag naupo tayo dyan, mga kababayan, sikapin natin na walang magnanakaw kahit 5 guling. Oo, di ba? Grabe. Tuloy. Bagamat hindi muna pinangalanan ng ICI ang tatlong dati o kasalukuyang senador, nauna nang nakaladkad sa kontrobersya ang pangalan ni Senator Cheese Escudero at Mark Villar, Nako! at dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay. Ayan na nga ba sinasabi ko, mga kababayan, sakol lahat. Sapol lahat yung nabanggit natin. Villar, etong si Revilla, etong si Nancy Binay na idol ni Arnold Lopez. Wala stick, mga kababayan ko. Wala stick tong mga ito. Di ba etong mga ito alam niyo naman ang mga Villar. Kunyango. Kung kanino sila makikinabang, doon nakadikit yung mga yan. Eto naman si Budots, si Bong Revilla, mga kababayan ko, abay balimbing. Nakatikit kay Pangulong Bongbong, pero yung kanyang ini-endorso sa kanyang lalawigan mismo, nung tumakbong senador to, abay kasama sila Bongo. Di ba? Hinampel din yun eh. Si Bong Revilla, yan po mga kababayan yung laging nagbabanta na magpa-file down ng cyber libel sa mga vlogger. Eto naman si Binay. Wala stick. Idol ka pa naman ni Arnold Lopez, Idol ni Arnold Lopez to. Ngayon, wala stick Pagka ganyan lang ginagawa mo, baka isipin ng tao, totoo yung mga ibinibintang sa ama mo. Sa bagay, mga kababayan, itong mga Binay, magkakapatid, nag-aaway-away sa pagiging mayor dyan sa Makati. Hindi na mga nahiya, mga kababayan, Hindi na nahiya. Biruin ninyo, mga kababayan ko, magkakapatid sila nag-aagawan sa pwesto. Hindi kaya ganon? Hindi yan si Nancy. Si Abby pala ang idol ni Arnold. Abby Binay, ngayon, mga kababayan ko. Anong aasahan nyo pa rito kay Nancy Binay? Gayong nasasangkot ngayon dyan sa mga kalokohan ng mga yan. Ayop, Sabi ko nga sa inyo, yung ama niyan at yung yung kapatid na yung Tutoy ba yun ang pangalan? Si Tutoy ba yun? Si Tutoy? Si Pututoy? Mga kababayan ko, di ba? Yun! Base sa dating DPWH Regional Director at sa DOJ Fact-Finding Report, nakasaad na may 300 million Alam nyo pala na si Junjun. Ano ba si Junjun? Di si Pututoy. Di ba? Sino si Junjun? Si Pututoy.
Eto na. pesos na budget insertions para sa flood control Grabe. project si Revilla. 37 million pesos na pondo ang konektado kay Binay. Grabe. Habang si Kita nyo mga kababayan ko, hindi hadlang ang kulay. Oo, hindi hadlang ang kaitiman para sa pagtatagumpay ng pagnanakaw. Tandaan nyo yan. Binay, may mansyon. Sila sa Batangas. Ala, talaga. O, tandaan nyo yan, ha. Wala sa kulay-kulay ang pagiging successful sa pagnanakaw. Grabe, no? O, eto naman. Si 18 million lang yung pag-aari. Alam nyo, pinaglolo ko na lang tayo ng mga ito eh. 18 million lang yung kanyang salin, mga kababayan. Ha? Yan lang yung pag-aari ni Chis Escudero. Grabe naman, oh. Ito na. Escudero naman ay aminadong mayroong kontraktor na donor sa kanyang kampanya noong eleksyon. Nauna nang itinanggi ng tatlo ang mga paratang at Siyempre, meron ba nga amin dyan? Meron ba nga amin? Sabi ko nga sa inyo, lahat itong mga politiko na to, sasabihin, wala silang kasalanan. Lalabas pa nga yan, tayo may kasalanan eh. Oo, ganyang kagagaling magmanipula yung mga yan. Yung pong sila na, yung may kasalanan, mapapalabas pa nila na tayo ang may kasalanan. Tulad nga ho ni Buday. Oo, si Buday ay may reaksyon na naman sa sinabi ni Pangulong Bongbong na may makukulong bago mag-December. Oo, hindi magiging masayang Pasko. Sabi ba naman ni Sara, dapat isama daw yung sarili ni Pangulong Bongbong. Kung hindi ba naman tatanga-tanga talaga ito, itong si Sara Duterte, pag nakita niyo yung mukha, mga kababayan, oo, sarap simpagahin eh, oo, mga kababayan. Oo, bumabalik na ho yung totoong itsura. Mukhang yung pagpaparetoke, mukhang made in China. Oo, hindi gawang Korea. Oh, yung pinagparitoke sa mukha ni Sara Duterte. Oh, tignan ho ninyo. Lumalabas sa pagkugali. Yung gawain niyang pagnanakaw, mga kababayan, binibintang kay Pangulo. Oh, kita mo, parang mukha mo, Sara. Nagtatanong lang naman kami. Oo. Bakit ang bilis bumalik ng totoo mong mukha? Yan ba made in China? Kasi yung mga gawa sa mga mukha namin, made in Korea. Ha? Original, Mukhang yung gumawa kay Sara, mahilig ito sa peke, sige. Eto na. iniit na pinupolitika sila. Si Senator Mark naman, kinausap ng ICI noon tungkol sa kanyang mga nalalaman Nako. bilang dating DPWH Secretary. Kanina, isinumite ng ICI sa Ombudsman ang ikaliman nilang rekomendasyon ng mga dapat kasuhan. Graft, malversation at falsification ang dapat daw isampa laban kina dating DPWH engineers Henry Alcantara. Nako, matik na yan. Ang interesado kami dito sa mga politiko. Oh, di ba? Sa politiko, ganon. Oh. Is Hernandez, Ernesto Galang, Jolo Tayaw, John Michael Ramos, Lemuel Roque. Damay rin ang contractor na si Darcy Respeso ng Darcy and Anna Builders and Trading. Pinakakasuhan din sila dating DPWH Secretary Manny Bonoan at Ito na yung sinasabi ko, mga kababayan, na itong si Bunuan Bernardo, yang mga yan, mga kababayan, dapat hindi mawala yan. Kung kinakailangan itong ipakulong agad-agaran, gawin nyo na yan. Tuloy. dating Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral ng paglabag sa code. Kita nyo, mga kababayan, ito pa, itong si Cabral, mga kababayan, COA Commissioner ito Tingnan nyo yung mukha, mga kababayan. Yung mukha. Yung labi lang yung nagaya yata kay Kaya, sino na yung asawa ni Brad Pitt? Si Angelina Jolie ang ginagaya ng bibig neto pero mga kababayan ko, ganun talaga. Kapag marami kang pera, mga kababayan, tandaan nyo, wala kayong magagawa kundi ipagawa yung mga pangit yung mukha. Tuloy! of conduct and ethical standard for public officials and employees. Nako. Dahil yan sa 74 million pesos riverbank protection structure sa Hagonoy, Bulacan na hindi Nako. na ipatayo. Kaya nga, bakit kasi napapayagan yun?
Ibig sabihin, hindi nila ginagawa yung kanilang mga trabaho, mga kababayan ko. Sabi ni Ai Chang, mag-like naman kayo, oo, ha? Yung mga nasa hearing, dyan sa Senado, punta muna kayo rito, mas masaya rito. Eto na. It appears that several DPWH public officials were grossly negligent, if not remiss, in the performance of their respective duties to ensure that the project was properly implemented and that government funds were lawfully and prudently disbursed. Kanina, ininspeksyon din ng ICI ang mga flood control Bading yun. Tingnan nyo mga kababayan, itong nandito sa unahan. Tingnan nyo magdala ng ng bagyan, mga kababayan ko ha. Baklang-bakla. Kanina, ininspeksyon din. Ay, Diyos ko, manay. Ganyan mga kababayan ko, nakasabit yung kanyang yung ano ba yan? Handbag. Hindi, Boss Mike, shoulder bag yan. Shoulder bag. Halatang-halata mga bading, mga kababayan, tuloy. Ng ICI. Ay, Diyos ko! Ang buhat ng bag, mga kababayan ko, ibang-iba. Talagang matindi. Kaya yung mga gusto nyo malaman kung tunay na lalaki yung mga jowa nyo. Kung kayo ay may alinlangan, ganito gawin nyo. Pagbitbitin nyo ng inyong shoulder bag. Pag pinagbitbit nyo ng shoulder bag, mga kababayan, doon nyo pagtatanto na, ay, iba pala. Ayan, ganyan, magbitbit, ano na? Mga flood control projects sa Ilocos Norte. Nako. Napag-alaman din karamihan sa mga proyekto sa probinsya ay nakuha ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Pero Grabe si Diskaya, mga... Bakit si Magalong nandiyan pa rin nakasingit, Si Magalong, mga kababayan, yung Kalnot. Hoy, Kalnot! Maging busy ka nga sa may Bagyo. Bakit ka ba laging singit na singit dyan, Siguro may balak kang tumakbo talaga, Grabe. Paano kapag maleta? Abay, di ka nun din. Parang si Sir Glenn, kapag nagbubuhat ng maleta. Grabe si Kalno to, mga kababayan, nakasingit. kung iniimbestigahan pa yan ng ICI. Kaya nga, hindi ko ba akalaing nandiyan palagi yan, Pumunta sa may Ilocos, nakasunod si Kalnot. Pumunta sa Davao, nakasunod si Kalnot. Ibang klase si Kalnot, mga kababayan. Nakikisingit po para may news sa DDS po. Ay, kaya nga. Ibang klase. Tapos napagbibintangan pa to ngayon, nakasali sa nais gawin, mga kababayan, na kudita, Nagbabalita yan, mga kababayan. So yan po ang tampok. Sa kakasuhang mga senador. Our beloved Boss Mike Cervera.